Ayon din sa Pangulo, ang kasalukuyang idinaraos na Shanghai World Expo na may temang Better City, Better Life ay isang pagkakataon para sa Pilipinas na ipamala sa mundo na handa na ang bansa na marating ang hanay ng First World sa loob ng 20 taon. Tampok sa pagdalo ng Pangulo sa Philippine National Day commemorative ceremonies ay ang paglulunsad ng joint commemorative cover kung saan makikita ang Chocolate Hills ng Bohol at ang Mount Lushan ng Jiangxi Province. Isinasagisag nito ang mahalagang people-to-people exchanges na nagpapatatag ng pundasyon ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Kasabay din ito ang isang aklat ng 10 piling alamat mula sa Pilipinas para sa mambabasang batang Chino. Ang Engranding World Expo 2010 ay nagbukas noong May 1 at magtatagal hanggang katapusan ng Oktubre. May mahigit na 190 countries at 50 corporate and international organizations ang kalahok sa Expo kasama na ang Pilipinas. Expo itself is averaging almost like 600,000 visitors a month. A day. So we target around 10% of that to come to our pavilion. In total, Expo is trying to target 70 million people. So at least 7 million rin tayo na makakabisita sa atin sa pavilion natin at the end of October 31. So we welcome you, but of course more than that, we would hope that there would be a rise in our tourism, arrivals from Shanghai because they have at least learned and experienced and see what Filipino cities are all about. Binigyan din ng Pangulo na ang Philippine Pavilion ay naglalayong ipakita sa buong daigdig ang pinakamahuhusay na industriya ng bansa na nagiging mabilis ang pag-unlad gaya ng sa giftware at fashion accessories, arts and crafts, information technology, home furnishings, health and education services at iba pa. We are proud to stand side by side with the great nations and cities of the world here in Shanghai and proclaim that the Philippines is a great place to live, work, and invest. As embodied in our pavilion, we are a hopeful, hard-working people. Our pride in work and family will lead our nation to greater prosperity and opportunity. Sa okasyong ito, lubos na naipapakita ng Pilipinas na palakaibigan at malikhain ang mga Pilipino. Napakaraming mga alagad ng sining ang nasa China ngayon, panahon para sa selebrasyon. Exchange, I think pinaka-importante yan kasi exchange dalawang country in friendship, mas importante yan. Kasi yung mga Chinese is hilig nila Pilipino Yung galing kami sa Philippine Pavilion, ang daming tao doon, daming mga Chinese kumakain ng Philippine foods. Saka hindi lang foods ang kailangan nila, pati na yung mga culture natin, yung mga music natin. Sa Gala Night ng pagdiriwang, sinabi ng Pangulo na bagamat ito na ang huling bisita niya bilang Pangulo sa China, magpapatuloy siya sa pagtaguyod at promosyon sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at China. We are proud that enhanced Philippines-China relations are a hallmark of my presidency. I would like to think that the Philippines is committed to working with China to let our golden age of partnership flourish as a testament to the deep friendship between our countries and peoples. Para sa mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa China, tunay ang isang masiglang samahan dito bagamat wala sila sa Pilipinas. Nakikita po nyo naman yung ngayon na masayang-masaya kami dito sa bagong opisina ng konsulado na sa ngayong araw na to, June 6, we're celebrating the 112th Independence Day celebration. Naibuo rin po namin itong event na to dahil lang po sa aming pagkukumpul-kumpul ng aming mga oras
at mga talent. At of course, marami kami mga kaibigan dito. At naibalita lang po namin sa community na mayroong event dito sa Shanghai. At masaya po kami ngayon, nakikita namin, nagtangkilik po ang community ngayon sa event na ito. Malaki po ang community dito sa Shanghai. May mga around 4,000 people, kababayan natin dito. So sa nakikita nyo ngayon, hindi po lahat ang nandito, pero basically they're symbolic of the whole Filipino spirit po dito sa Shanghai. Sa paglipas ng panahon, inaasahang makakaakit pa ng mga oportunidad sa turismo at pangangalakal mula sa China. Sa ilang dekadang pagsusulong para tumibay ang relasyon nito sa Pilipinas, naniniwala ang Pangulo na isa ito sa mga magandang pamanang kanyang iiwan para sa bansa. Natapos na naman ang 30 minuto ng talakayan. Next week, samahan niyo kaming muli dito pa rin sa The Working President. Ako po si Julina Magdangal. Magandang araw.